Dito sa video ito, talakayin natin yung isang ulan na sobrang taas. As in, napakataas na interest na ipinapataw nila dun sa kanilang loan app. So, para sa akin, hindi talaga siya nakakatulong kung sakasakali medyo mayroon kayong financial problems o financial situations na hindi maganda at kung ito yung susubukan yung applyan. Para sa hindi ito paninira sa kanila, kundi pagsasabi lamang ng katotohanan na kung saan ay ako mismo ang umutang at in-applyan ko yung ulan na ito. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, malaking tulong po na mag-like po kayo sa aking mga videos, share, at hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online loan apps. Disclaimer, hindi po ako promoter, hindi po ako agent, at hindi po ito sponsored ng mga OLA ang mga binabanggit ko. Paalala lang po, hindi po ako mag-promote ng mga OLA, lalong-lalo na yung mga matataas ang interest at may mga issue talaga. Ako man, sinusubukan ko yung mga OLA para sa aking personal usage at sinusubukan ko para mas maintindihan nyo at ma-share ko sa inyo yung mga experience ko sa kanila at maibigay ko sa inyo yung tamang expectations na maaring maranasan nyo rin bukod sa akin, kaya magkakaroon kayo ng tamang ideya kung okay ba talagang hiraman yung ulan na yan. So okay, pag-usapan natin itong si Cash Express. Sinubukan ko siya noong nakaraan, di ba? May sa isa kong channel, ito, yung Johnny Depp, pinakita ko sa iyo dyan na sinubukan ko siya at explain ko naman sa inyo na akala ko noong una okay talaga siya. Pero yung sa 7 days repayment, okay siya. Wala ka talagang babayarang tubo. Yung sinasabi yung 7 days repayment at parang balik puhunan lang. Pero kung gagamitin niyo siya as in partial payment ang gagawin niyo, is wala po talaga kayong magandang mangyayari. Lalo lang po kayo mga bawas utang, sa totoo lang, no? Ito po kasi yung aking silip sa kanya, sobrang taas ng interest niya na umaabot ng maximum na per year, yung tawag nito parang per annum, umaabot siya ng 726.35% per annum. Yung kanyang lahat daw ng babayaran. Kasama na raw dun yung interest, yung mga processing fees, yung mga ganyan, mga charges, ganyan. Pakita ko sa inyo yan, no? Excuse me, medyo masama pa talaga pakiramdam ko mga kadyan, no? Pinilit ko lang para kahit paano makapag-update pa rin ako sa inyo. Ito, yung term option niya, dito, sabihin natin, loan amount daw niya is 500 to 40,000 repayment, minimum 61 days, maximum to 182 days. O, ibig sabihin, 30, ano lang to, nasa 6 months yung 182 days. 182 days of payment frequency, ba? Pag tingin mo sa baba, ang babayaran mo sa kanya na for 6 months only ay nasa halagang 44,000 lahat. Ito, pakita ko sa inyo is pa. Yung representative loan example, loan amount is 10,000. Repayment term 182 days. Interest rate per 7 days. Okay siya, ha? Ulitin ko, okay siya. Wala raw babayaran, sabi niya. Pero pag hindi mo nabayaran, yung kanyang susunod na payment, kunwari nag-partial payment ka, is papasok yung 1.99% per day na remaining 175 days kung ginamit mo siya pagka 30 days yung babayaran mo, yung partial payment, 30 days po. Ngayon, yung applicable annual percentage rate is 726.35. Calculation of total interest. Ngayon, kung may utang ka sa kanya sa 10,000, times mo sa 0.0199, 175 days, aabot po siya ng 34,000 total amount in just 6 months. Tapos payable siya, babayaran mo pa ulit yung 10,000. Kaya babayaran mo lahat in just 6 months is 44,825. So, hindi pala totoo yung sinasabi na mababaraw yung interest niya. O mababaraw yung mababaraw at makakatulong daw talaga doon sa mga nangangailangan. So, para sa akin, hindi ito makakatulong para doon sa borrower. Makakatulong to para doon sa loan app. Parang binuhay na natin sila. Gayong ang ceiling of interest rate na ipinataw po ng SEC ay napakalinaw naman po sa kanilang
tawag doon sa kanilang interest rate is 15% per month. Di ba? Pakalino naman po niya, no? Tapos yung penalty charges niya, pagka lumagpas ka doon, is 5% per month. O, yan ba? Ibig sabihin, yung 5% po na yun, kung 10,000 is 500. Madadagdagan lang siya ng 2,000 sa loob ng 4 na buwan. At yung 15% is magiging 11,500. O, madadagdagan lang siya, halos 13,500 lang. Yung babayaran mo dapat pag lumagpas ka sa kanila nang hindi na malagpas ng 10,000 pababa yung hiniram mo. Kaya pasok siya doon sa ceiling of interest rate. Tapos sasabihin na ano raw yung compliance sila sa mga government agencies, na sumusunod sila sa mga regulations ng mga memo ng SEC. I doubt that. Hindi ako naniniwala sa mga nagsasabi ng ganyan, yung mga promoter na todo makapag-promote. Wala akong against sa kanila, ha? Hindi ako against. But the truth is they are giving misleading informations dun sa mga borrower na sumubok at susubok dito. Kasi magugulat ka na lang. Ako naman mismo sinubukan ko siya, di ba? Sabi ko sa inyo, ako mismo sinubukan ko siya. Nagbabayad ako sa kanya just for the sake of truth. Ayoko kasi yung yung mga bagay na baka mamaya nilin lang tayo. Tulad nito, nag-message sa akin to nung nakaraan lang, nung pang second week ko na, nung naghiram ako sana ng 1,000. Ito sabi sa akin nung message sa text, ito ay upang ipaalam sa iyo na hindi mo natupad ang iyong pangako na magbayad kahapon. Dahil dito, maaari magpatuloy ang mga penalty at mga charges sa iyong account. Mangyari magbayad agad upang maiwasan ang anumang abala. Cash Express Philippines. So, di ba? Gayong every 7 days talaga ako nagbibigay. So, paano niyo sinasabi sa akin na ako hindi nagbayad? Dahil nga partial payment yung ginagamit ko. So, by that means, may simpleng galawan to na parang gusto niya bayaran ko na agad. Paano kung hindi pa nga kaya ng tao na bayaran ng buo yung aking loan? Although nabigyan niya ako ng pagkakataon na magbayad ng maliit na halaga. Pero yung utang ko is still on the principal amount na parang wala nagbabago. Kapag nagbayad ka, nagbayad ka ngayong araw na ito, after that, susunod na araw, magkakaroon na po ng 1.99% per day na bumabalik na halos sa simula. Diba? Yun eh. Kahit nagbayad ka na, binawasan mo, for almost 3 weeks lang po, no, binayaran mo siya ng 200, 300, 251, sabi, nagsimula sa 251, 338, 271 din agad yun. For approximately, umabot na po siya ng 700 plus na binayaran ko. Tapos binayaran ko po ng buo, is 777 pa yata. Parang ganun po yung aking pagkakabilang doon. Hindi ko na lang screenshot Medyo doon ako nawala sa isip ko. Pero tandaan nyo, yung ganun is labag na po yun sa ceiling of interest rate ng SEC. Tandaan nyo ha. Kasi nga, pag 10,000 pababa is 15% lang po per month. Okay? Kaya ito, para sabihin ko, is hindi siya applicable para sa akin na hihiraman nyo para lang gawing pantawid sa mga problema sa financial status problems ninyo. Lalo na kung kayo may mga problema sa financial, tulad ng may sakit kayo kamag-anak, o kayo nagkasakit, nagkaroon kayo ng problema, nawalan kayo ng trabaho, hindi po siya makakatulong na maitawid yung inyong problema sa pera o sa pananalapi. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa uulitin.